Ay talaga naman mga kadonatics, sinagad na ni Marcos Jr. ang kabalastugan ng kanyang pamumuno. Mantakin nyo mga kadonatics, ang dami ng mga investors ngayon sa Pilipinas na umaatras na. Naku naman, at business group sa Pilipinas. Nga, kinwestiyon yung ICI ni BBM kung bakit hindi nasama si Romualdez. Nako, at ang Prime Minister ng Malaysia galit kay BBM. Nako mga kadonatics, bakit? Alamin natin. Eto. Okay mga kadonatics, unahin mo muna natin yung Prime Minister ng Malaysia. Bakit siya nagagalit kay BBM? But anyway mga kadonatics, this is according to the caption in this video. Kasi natatandaan nyo nung nakarang araw sa ASEAN Summit sa Malaysia. So one of the speeches of Marcos Jr. mga kadonatics, binanggit niya doon na ang pangaharas ng China sa Pilipinas. Hindi naman naharas yung iba, ang Pilipinas ra. So, eto yung reply ng Malaysian Prime Minister. I'm not really sure mga kadonatics if this is legit, but the way he speaks, parang legit nga. Eto. We do not want to be dictated by any force. So whilst we remain to be an important friend to the United States, or Europe, and here in Australia, they should not preclude us from being friendly to one of our important neighbors, precisely China. Well, that was the context. And if they have problems with China, they should not impose it upon us. We do not have a problem with China. We do not want... Wait lang. Grabe. Napakatinding statement mga kadonatics. Kung ay talaga naman pinapatungkol to sa sinabi ni BBM, if I'm not mistaken mga kadonatics. Kasi why do you bring in ASEAN country mga kadonatics or Association of Nations your own problem to them? No. Oh no, kung may problema ka sa China, deal it with yourself or deal it with the Philippine government. Ano bang ginagawa ni BBM mga kadonatics? Nako, nagmamakaawa by doing that statement mga kadonatics. Or binira pa niya doon sa ASEAN Summit yung China. Binira or the opposite way mga kadonatics. Pa-show off na lang yun para tulungan ng iba. Hay nako. If this is directly addressed to BBM, nako, mahiya ka naman Marcos Jr. Lakas tama si Marcos according sa ating mga kadonatics dito. Bupol talaga. Nakakahiya. Kakahiya si Ngagba. Nako mga kadonatics, lahat negatibo. Wala ngang alam. Nako mga kadonatics, paano to ngayon? Ang Pilipinas is a neighbor of Malaysia. Paano yan? Nako, usap-usap kalye lang ang alam ni Bang Ngagba. Walang kaalam-alam. Napakahina ng gobyerno natin. Duwag, hindi kailangan ng gera. Pero, pwedeng puntahan ni BBM ang China. Rekta, wala nang pasikot-sikot pa. Yan yung sinasabi ko mga kadonatics. Wala tayong binatbat mga kadonatics sa China. Kaya ang ginawa ni Tatay Digong, yung nag-impose siya ng joint exploration. Ang pagkatapos ng mga kadonatics, pumayag din naman ang China at nakabalik yung mga mangingisda doon sa Scarborough Shoal. Di ba? Ganyan sana. Hindi yung anti-China talaga tayo, anti-China. Kahit wala naman tayong laban mga kadonatics. Ngayon, anong sabi ni BBM? I would likely to invite him. I will invite him during the ASEAN Summit. See? Nako, anti-China pa kayo, mga loyalist kayo. Pro-China din naman kayo. Lahat ng mga ginagamit nyo na produkto, galing sa China. Ay, nako. At eto mga kadonatics, businessman of the Philippines. Nako, umaatras ta. Panoorin natin. Marami ng investor ang umatras dahil sa takot at kawalan ng tiwala sa gobyerno. Bunsod ng talamak na korupsyon ayon sa isang dating opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Si Jason Rubrico, magbabalita. Sa gitna ng mga isyu ng korupsyon at maanumalyang flood control projects, marami ng investor ang nagdesisyong umatras sa Pilipinas. Ayon kay Cora Guidote, dating head ng Investors Relation Office ng Bangko Sentral ng Pilipinas, patuloy na lumiliit ang tiwala ng mga negosyante dahil sa laganap na korupsyon sa pamahalaan. Marami na nag-pull out. Actually, kasi nga, kumababa ang business confidence. At saka, corruption scares away investors. Bakit?
Kasi it increases the cost of business. Syempre, manghihingi ng lagay yung mga people that they deal with in government. If I'm an investor, asan ang ROI ko? Asan ang return on investment ko? Wala, di ba? So I would rather invest in other countries where I can make more money and it will be easier for me to do business in those countries. Ayon Teka lang mga kadonatics. Alam nyo ba yung pinakamababa as far as I know mga kadonatics as an OFW within 10 years? Yes. Matagal na ako sa labas mga kadonatics. Ngayon lang bumagsak yung ekonomiya ng Pilipinas na ganito. I've never thought mga kadonatics na yung palitan ng dollar at saka peso umabot na sa 59 mga kadonatics, nag 60 na nga, almost 60 na, i-round off na lang natin, 59.8 ata yun. Grabe talaga mga kadonatics. Malakas yan para sa mga OFW kasi yung palitan okay na okay talaga, mataas. Pero sa ekonomiya ng Pilipinas mga kadonatics, ibig sabihin yan, bumagsak yung piso. Kung ikaw galing sa Pilipinas tapos gusto mong mag-tourist sa ibang bansa, nako, napakaliit ng pera natin mga kadonatics. Ganyan. Kay Tatay Digong noon mga kadonatics, umabot pa yan ng, if I'm not mistaken, yung palitan ng Thai baht is nasa 1.8, 1.9. Di ba? 1 peso is 1.5 baht sa Pilipinas. Ngayon, nasa almost 2 na. What the heck? See? Ganyan mga kadonatics. Tapos anong sabi ni Castro nung nakaraang buwan? Lumago yung ekonomiya ng Pilipinas. Pagkasinungaling talaga. Nung bagong interview niya, anong sinabi niya? Kasama si Lucy Cruz ata yung nag-interview, if hindi ako nagkakamali. Sabi niya, tulungan natin ang presidente, tulungan natin ang Pilipinas, tulungan natin ang ekonomiya ng Pilipinas na tumaas. Ay nako. Ay, saan ka pa maniniwala mga kadonatics? Kung ganyan klase yung presidente, yung nakapalibot sa kanya, halos lahat bangag. Di ba? Paiba-iba ng mga sinasabi. Kawawa ang Pilipinas. Pag kawawa ang Pilipinas, kawawa ang mga Pilipino. kay Guidote, sa nakalipas na 3 taon, nagnegatibo ang net foreign direct investment sa bansa. Ibig sabihin, mas maraming kapital ang lumalabas kaysa pumapasok. Pag walang masyadong nag-i-invest, wala rin masyadong trabaho. So pag walang trabaho yung mga tao, there's a higher incidence of poverty. Dagdag pa niya, hindi lang sa mga flood control project at Department of Public Works and Highways umiikot ang issue ng korupsyon, kundi laganap din aniya ito sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. As long as those other departments are not being checked, then the plunder will continue. Because greed is already systemic in the system. Nang tanungin kung paano muling maibabalik ang tiwala ng mga investor, ito ang tugon ni Guidote. The government has to be accountable. And who has to be accountable? Those that approve the General Appropriations Act. So if they... No, Marcos should step down. Yan mga kadonatics. Talagang babalik yung tiwala ng mga investors. cannot address that, then you need a change in leadership. Kung hindi nila kayang maging accountable themselves. And I think that's almost an impossible demand for them to do because they want to stay in power. So we will have to demand for a change in leadership. Hopefully the president resigns. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Very good talaga, Madam Annalise. Talagang dapat mag-step down si Marcos Jr. kung gusto pa niyang mananatili ang, mga kadonatics, ang dignidad ng Pilipinas na which is, I think, wala na. At ang gusto, kung may natitira pa siyang kahihiyan sa kanyang loob, mga kadonatics, dapat mag-step down na siya. Nakakahiya talaga. Like, we felt it. At ang businessman ng Pilipinas, yung presidente nila mga kadonatics, umaalma na din, di ba, nung nakarang araw, yung grupo ng businessman sa Makati, diba, grabe na talaga, hindi na sila makapagpigil mga kadonatics. Usually talaga itong mga businessman na to, hindi na yan sila nakikialam sa politics. Kasi alam nila mga kadonatics, focus lang yan sila sa business nila, kung paano papalaguin.
Pero ngayon, halos lahat, mga vloggers ngayon, mga kadonatics na hindi makapolitika, hindi ang tawag dyan, nagka-content about politics. Nako, sinasali na yung politika sa kanilang mga content. Like, how? Because galit ang tao ngayon. Galit na galit. Ito mga kadonatics, panoorin natin. The Employers Confederation of the Philippines, or ECOP, welcoming the ICI's initial recommendations. But ECOP President Sergio Ortiz Luis points out some prominent names were not included in the list recommended to be charged, particularly former House Speaker Martin Romualdez. Yes. He adds the government must do more to prevent the scandal from further affecting investor confidence in the country. That's a welcome development. However, we're still managing the people's interest on this. And I think they're waiting for certain people who are not included there. Are you talking about the former Speaker of the House? Yes, he's the one that people are expecting that should be charged. And people will be wondering why the opposition senators are being charged and it's not included there. In 2023, the Philippine Chamber of Commerce, we entertained two. Wait, napakawalang hiya talaga na hindi sinama si Romualdez na tinuturo na ng lahat mga kadonatics na mastermind. Paano yan? Pinsan ng presidente. Ay, napaka-obvious. Very, 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 very clear na pinoprotektahan nila si Bacolao. For 3 visitors, possible investors, countries every week. Now there's hardly none. There's hardly anything. And you know, those who we were talking to before who were going to invest here are having second thought. While initially this corruption issue is a big thing and everybody's watching, I think if we handle it correctly, we can reverse the trend. Earlier, President Marcos called on the public to remain patient as the government goes after those behind what's been called the country's biggest corruption scandal. ECOP and other business groups had urged the president to act swiftly on the matter. Ombudsman Jesus Crispin. Patient pa mga kadonatics, be patient. Grabe na yung nakawan. Ewan ko ba kung natigil na mga kadonatics. Tapos, be patient. 3 years ka na. 4 years ka na sa pwesto mo. Remulla says his office is studying the possibility of putting up live streams of preliminary investigations over its probe on anomalous flood control projects. Remulla notes the move aims to further promote transparency in government proceedings. We will make public the resolutions of the Office of the Ombudsman. In fact, we're looking at the design where the PIs can also be viewed live. Pwede i-live stream na, pati preliminary investigation. Kasi nga, these are supposed to be public, public in nature. The civil aviation. Wait, ang mangyayari mga kadonatics dyan, pag i-public na nila, live stream nila, yung mga witness na kinuha nila, yung state witness na ginawa nila mga kadonatics, ay talagang may script na yan. Never at never mong ituro si Romualdez kahit anong mangyari. Ila-live stream natin to, but never at never mong ituturo si Romualdez or sinong kaalyado ng presidente. Ganyan mangyayari niyan mga kadonatics. Hindi ka nasama sa kaso, so it means, ayun na, nagsimula na silang lutuin lahat. Kahit pa ila-live stream mga kadonatics, maniniwala tayong sa kanila kung sinampahan nila ng kaso itong si Romualdez. Pero wala kahit pa i-live stream nila, useless yan. Useless na nga sa una pa. Wala na silang magagawa niyan mga kadonatics na mababago yung tingin ng Pilipino sa ICI. Wala na. Kasi nakikita naman natin kung paano ka bias sila. Aviation Authority of the Philippines confirms 3 air assets registered to former Congressman Zaldico have left the country. CAAB says 2 helicopters were flown to Malaysia in August and September, just as the flood control mess erupted. Another aircraft is in Singapore since August 16. CAAB says it continues to closely monitor all registered air assets in accordance with the law.
Grabe talaga ka-guilty itong si Zaldico, mga kadonatics. And to think na kasama sila palagi ni Romualdez. Kasama talaga. Kaya kung mapabalik nila itong si Zaldico, mga kadonatics, dapat hindi sa ICI kundi sa Senado. Saan pala? Nakakakuan talaga, mga kadonatics. Baka takutin to. So, hindi niya maituro si Romualdez. Philippine Elections Commission says it would issue show cause orders to 27. So, yeah, what do you think, mga kadonatics, ha? Nakakawalang gana talaga. Kahit na ila-livestream pala yung ICI, mga kadonatics, wala pa rin maniniwala na. Like, I mean, for our part, nakasuporta sa mga Duterte. Alam naman natin kung sino yung ituturo nila. Kasi, ayun nakasampa na sila ng kaso, mga kadonatics, sa mga politiko na at least may kaugnayan sa mga Duterte. Yung mga senators. Di ba? Part of the minority yun, mga kadonatics, Duterte Black. Ngayon, 3 talaga sila. Chis Escudero, hindi pa nakasuhan pero isinama na, mga kadonatics. Villanueva at Jinggoy. Sino pa? Marami pa, mga kadonatics. Never again! Never! Kahit ano pang mangyayari, mga kadonatics, never maniniwala sa mga Marcoses at mga kalyado niya. Thank you so much, mga kadonatics, and ingat palagi. Please comment down below. Babasahin natin yan. And don't forget to subscribe and like this video. Bye-bye.